Hi everyone, ako nga pala si Dudut at nandito tayo ngayon sa Bite-Sized Open Kitchen para magluto ng hindi ko alam. Sila na namili, ako magluto, pero hindi ko alam yung pinamili nila. So gets nyo yun? At nandito na ang ating mystery challenge at ingredients na binuo ng Bite-Size para sa atin. Hindi ko alam to, talagang surprise to guys. Ang napili kong karne, pusit. So, eto sa pusit, gawa tayo ng steak. Di ba pag beef steak? Pag pusit na maliliit, steak. So, kailangan ko ng sibuyas, bawang, toyo na rin, kalamansi, siguro sili, para manghang. Kasi may ligaw sa manghang. Okay na yun. Turon. Dapat kakaibang turon. May iba pa ba yung turon? Wrapper. Then, syempre, para turon, saging. Sige, turon ube cheese. Gagawa tayo ng steak. Para so basically, pusit siya na steak. So parang bini-steak na pusit. Ang gulo kasi, hindi ko naman kasi alam yung tawag eh. Ako po ay isang simpleng mamamayan na nakatambay lamang ko dahil nga ako sa pandemya. Kakatapos ko lang mag-aral at walang magawa dahil nga sa pandemya, nalulungkot sa buhay, katulad ng karamihan sa atin. Pero saglit lang naman. Saglit lang siya. Kasi minake sure ko na bukas, hindi na ako malungkot. Bukas, gigising ako ng maaga at mag-Netflix naman ako. Ganun, sinabi ko lang yung sa sarili ko pa ulit-ulit hanggang sa 2 months wala pa rin nangyayari sa akin. Psst. Dahil nga pandemya nung time na yun, wala akong magawa eh. Lahat naman tayo walang magawa nung time na yun. Ang dami sa ating nagtitinda, ang dami sa ating nasa bahay lang. Ngayon, nagkaroon ng opportunity na makapasok sa vlogging and sa social media, tinay ko na agad kasi nung time na yun, hindi naman ako aware na mag-work or magiging okay ako sa social media. Talaga mag-YouTube! I was born for this! Sa kada araw mo or sa araw-araw mo, tinay ko na. And lucky enough, naging okay siya for me and nag-enjoy din ako. Nagsimula yan ng joke, yung dudut lang, kung bakit dudut lang yung nangyari. Kasi dudut is my nickname and yung lang is something na sinasabi natin mga Pinoy na ikaw lang ang may kaya niyan, ikaw lang si mekaniko. Kaya dahil bilang vlogger, gusto kong maging all around nun, maging kahit ano pwede kong gawin. Ako si dudut lang, kayo nang bahala kung anong gusto nyong gawin ko. Kaya dudut lang. Ang naging challenge ko talaga bilang content creator is mahanap yung niche kung paano yung perfect format na mag-e-enjoy ako and at the same time mag-e-enjoy yung mga taong nanonood sa akin. Yung talaga yung challenge kasi until now hindi ko pa nakikita yun. Well, nakita ko yung para sa akin talagang content, yung pagluluto kasi nag-e-enjoy talaga ako sa kanya. And for me, para sa iba mahirap siyang gawin pero dahil nga nag-e-enjoy ako sa kanya, nadadalian ako. So pinipiga ko lang yung kalamansi kasi gusto kong i-marinate yung pusit natin ng saglit sa toyo at kalamansi at sibuyas at bawang kung gusto niyo. Nagmula ako sa family na OFW. Lahat ng family ko nasa ibang bansa. Pwera lang sa kuya ko na nag-iisa lang dito. Hindi nila naramdaman yung nangyayari. Unlike sa nakikita at nararamdaman ko. Happy naman sila kasi dahil nga sa klase ng tao, pagkatao ko na makulo lang, makulit lang. Pero happy naman sila na may, sabi, yung ganyan palang kakulitan mo at kalokohan mo may mararating pala yung ganyan. May gamit pala yan. Kaya pala hindi ka pinanganak na gwapo. Pangloko-loko ka pala talaga. Pinaka-proudest content ko talaga na nagawa is yung pumunta ako ng Mindoro, nakipag-collab ako sa Team Harabas. Kung hindi nyo po kilala ang Team Harabas, sobrang sikat po nila sobrang sikat nila dahil sila yung mga mangingisda sa Mindoro na nagka-catch and cook. So, tinry ko mag-catch and cook. Normal na ginagawa nila sa probinsya bilang mangingisda. Pinagawa nila sa akin for 2 days bago makakain. Kailangan ko manghuli ng isda para may pagkain bukas. Nag-night dive ako ng gabi at nag-spearfish ako ng mga octopus. Tapos niluto namin yun that night and kinabukasan. Yun, sobrang proudest ano ko talaga, yung content ko talaga, yung proudest project ko talaga. After content creation, gusto kong magpakasal. Ito yung parang chill dream na gusto kong magawa kasi relax po talaga akong tao, laid back po talaga ako. So, ang pangarap ko, pagtapos ng lahat ng to, hindi man ako nagluluto ng pagkain sa ibang bansa, gusto kong magtayo ng 24 hours na coffee shop na ang sole purpose ay maging tambayan ko. Yung gusto ko. Pangarap ko yun. Sarap yun. Ngayon, nandito na natin yung pusit. Hindi na siya frozen. Talagang normal na siya. Parang wala lang nangyari. Parang galing lang sa dagat. Pagaluin muna natin yung toyo at kalamansi. Marinate lang natin yan, guys. Paminta. Hindi na natin siya lalagyan ng asin. Kasi ang toyo, maalat yan. Pag sobra ka naman. Sana sinuntok mo na lang yung bato mo. Luto na tayo. Magigisa na tayo. So ngayon, ang gagawin natin, igigisa muna natin yung ating bawang at sibuyas bago natin ilahok tong pusit.
And then, after nun, pagkalahok natin ng nauna yung pusit, sunod na natin itong mga onion rings natin. And then, simmer na natin sila hanggang sa lumabas na yung lasa ng sibuyas. And then, after nun, lagay natin yung sili, tapos, lagay natin yung butter para tapos na. Bilis lang. Onions, at yung ating garlic. Sa pag-saute natin, dahan-dahan lang. Tapos, lagay natin yung pusits. Tapos, lagay natin yung laurel. Pampabango lang yan. Lagay natin yung sili. Kasi nga, mabilis lang maluto yan. Sama-sama nyo na sila. Parang nag-outing lang, nag-swimming. Cover natin siya. Yan. Yung mga... nagsimula ang pagluluto, ang pagmamahal ko sa pagluluto dahil nga OFW ang aking pamilya. So, para makakain, kailangan kong matuto magluto. Ayun, habang ginagawa ko yun nung una, ginagawa ko lang siya dahil kailangan eh. Pero habang sa natututunan ko na siya, naiintindihan ko siya dun. Natututunan ko na siyang mahalin. Lagi ko nang hinihintay yung mga bagay na sasabihin ng tao after nilang matikman yung luto ko. Ganun. Kaya, laking bagay na sa akin. Napamahal lang ako sa pagluluto hanggang sa, yan na, nagre-research na ako kung ano ba yung dapat gawin. Ganun, kung ano, paano ba mas maging improve yung pagluluto, yung skills. After natin gumawa ng pusit, gawa naman tayo ng turon with ube cheese pandesal. Hindi, ube cheese lang pala. Pandemic pala uso yun. Una natin gawin, i-ready lang natin muna yung mga saging natin. Ang paborito kong lutuin talaga, tortang talong talaga eh. Kasi paboritong pagkain din ng karamihan sa amin yun. Tortang talong, pampano, sinigang. Kasi nga, parang ang gusto ko talaga, I love cooking for my friends. Inspiration, si Mary Madison. Pero siguro, kung ano ang nagturo talaga sa akin, siguro si Barefoot Contessa, si Bobby Flay. Ayan, sinasawsaw ko lang yung mga saging sa brown sugar para dun siya mag-caramelize sa loob ng turon. Ang kahulugan ng pagkain sa akin, pagluluto at pagkain sa akin is therapy. Pag nagluluto, parang I feel free. Ganun din yung nararamdaman ko pag may mga taong nag-e-enjoy sa pagkain ginawa ko. Kung may paglulutuan man po ako celebrity, tagal ko na po talagang hinihiling at pinapangarap to. Si Miss Jessica Soho po. Pero gusto ko pong gawin sana na habang nagluluto kami, nag-shoot kami ng episode ng Gabi ng Lagim. Habang kumakalaban po ng espiritu si Sir Ed Kaluwag, walang nagbago. Walang nabago, with all honesty. Yes, marami nakakilala sa akin, pero hindi ako sikat gumalaw. Ano ako? Low-key. Charot! Yun lang naman yung nagbago. Marami lang nakakilala, maraming nakakapanood. Kung ano naman ako dati, ganun pa rin ako ngayon eh. Teka, palitan ko yung pan, namamatay yung baka masira. Okay, game. Ito mainit na siya. Lagay na natin. Pinaka-rewarding talaga yung mga taong yung mga taong na-appreciate ka sa ginagawa mo. Yun talaga yung pinaka-reward mo dito eh. Pag nakikita ka ng mga taong nakakilala sa'yo mababanggit nila na tuwan-tuwa kami sa'yo. Tapos ikaw parang di mo naman iniisip na may natatapik kang ganong buhay. Kaya sabi ko, talagang papakabait na talaga ako. Describe in one word, your life 10 years from now. Grateful. At tapos na ang ating steak at ang ating ube cheese turon para sa ating pinaka-honest review. Nagdala ako ng 2 tao na alam kong hindi magsisinungaling sa akin. Yan ay si Bok at si Chino. Answer review. Wala pa nga eh. Wala pa ba? Gagi, walang lasa. At masarap pa. Kanina mas malambot eh. Hindi tinipid. Pero tinaman. Tinan mo naman yung Pards. Oo nga, Oh, Pards. zebra. Hindi, tawag dyan, inipit. Ay, suka. Sukaan yun. Ay, sorry! Once again, ako nga pala si Dudut. At you can follow me on my Instagram, all around Dudut. Sa Facebook, Dudut lang. And sa YouTube, also, Dudut lang. At sa TikTok, hindi ko alam. Pero mag-upload na lang ako para makita nyo ako sa TikTok lagi. Kung nagustuhan nyo tong content na to, please like, share, subscribe, bitesize.ph sa lahat ng social media platforms nila. Kung ayaw nyo, please like, share, and subscribe, bitesize.ph sa lahat ng social media platforms nila.